Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Henesis 9, talatang 8 hanggang 17. Henesis 9, talatang 8 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko." Ayon naman sa Bagong Tipan, sa Marcos 1, talatang 9 hanggang 15, ito ang sinasabi sa Marcos. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret na sakop ng Galilea at nagpabautismo kay Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." At doon din ay pinapunta siya ng banal na Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita." Ang pagkakilala natin sa Diyos, mga kaibigan, ay batay at sang-ayon sa kanyang kapahayagan sa atin. Wala tayong kakayahan na makilala ang ating manglilikha malibang kanyang loobin at pahintulutan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo na iyong inialay para sa amin. Panginoon, sa umagang ito, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Lord, abutin mo sila. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Palagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, ang nakikinig ngayong umaga sa iyong mga salita. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Naghahanap buhay sa laot ng karagatan. Lord, hinihiling namin na sila'y ingatan mo tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kaninang nararanasan
at ito'y iyong pinahinto. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na mga magsasaka. Nagsasaka ng palay, gulay, prutas at iba pa. Naingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagsaka upang marami silang maiproduce na pagkain sa mga anak mo, Panginoon, at maihanda sa kanilang mga hapag. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila, O Diyos, ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at nagbibigay sa kanila ng karunungan. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Dahil sa ang Diyos ay Diyos, walang kakayahan ang tao na makilala siya malibang ipahayag niya kung sino siya. Ganoon pa man, kahit ipahayag ng Diyos kung sino siya, hindi pa rin kaya ng tao na ganap siyang makilala. Ayon sa Lumang Tipan, ay nahayag ang 4 na katangian ng Diyos. Merong 4 na katangian ang Diyos. Una, ipinakilala ng Diyos na siya ay Diyos. Malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. Ipinakilala ng Diyos na siya ay Diyos ng katarungan. Diyos ng katarungan. Sabi doon, ang kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos na makatarungan. Ito pa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malinaw na malinaw yan, ayon sa Roma yan. Ang kasalanan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagpasya ang Diyos na lipulin ang sanglibutan sa pamagitan ng tubig, yung pagbaha. Pangalawa, ipinakilala rin ng ating batayang talata sa Lumang Tipan na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Diyos na mahabagin. Bakit? Kasi bago lipulin ng Diyos ang sangkatauhan o sanglibutan, kanyang inutusan si Noe na magbigay ng babala sa lahat ng tao. Merong mga mensahero noon ay si Noe. Na sinabi ni Noe na lilipulin ang mundo. Di ba? Nagbigay ng babala sa mga tao upang talikdan nila ang kanilang kasalanan at maligtas sa nakaambang kaparusahan. Di ba? Mahabagin pa rin ang Diyos. Hindi niya agad-agad nililipol ang mundo. Binibigyan pa rin tayo ng babala. Gayon din ngayon, mga kaibigan. Binibigyan tayo ng babala ng Diyos na tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Dahil darating ang panahon na ang Diyos ang maghahari sa mundong ito. Ano sinabi roon? Subalit, ipinagwalang bahala ng tao ang tagubilin at babala ng Diyos. Kaya, naganap ang tinatawag na dilubyo, yung baha. Ilan lang ang nagliligtas, yun lang pamilya ni Noe. Dahil sila lang ang nagtiwala at sumasampalataya sa Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay Diyos ng tipan. Ayan, Diyos ng tipan. Kahit kailanman ay hindi magkakapantay ang Diyos at tao. Hindi talaga. Malayo yun. Pinili ng Diyos na makipagtipan sa tao dahil mahal ng Diyos
ang sangkatauhan. Mahal niya tayo eh. Okay, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang laging nauuna upang magpatuloy ang kaugnayan ng Diyos at tao. So, dapat may kaugnayan tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tipan ng Diyos kay Noe ay hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig o baha. Ang tipanang ito ay nagbabadya rin na ang Diyos ng katarungan mismo ay nasaktan. No? Nasaktan din ang Diyos sa pagpapataw ng kaparusahan sa kanyang minamahal na Suwail na bayan. O kahit tayo Suwail, no? Kahit tayo pasaway, mahal pa rin tayo ng Diyos, mga kaibigan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At pang-apat at panghuli. Ang tanda ng tipan ng Diyos ay bahaghari na masisilayan pagkatapos ng ulan. Yung rainbow, kaibigan, no? Rainbow, baghari, no? 'Di ba makakita tayo ng isang rainbow pagkatapos ng ulan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Ang matinding ulan ay nagdadala ng kadiliman sa tunay na anyo nito. So ang kadiliman ay maaari ring mga hulugan ng kalungkutan o pagkasira ng ari-arian. Ngunit, pagkatapos ng ulan, ito ang maganda. Pagkatapos ng ulan, naroon ang bahaghari na may taglay na iba't ibang uri o iba't ibang kulay at nagbibigay ng sigla sa ating mga mata. Kay gandang pagmasdan, mga kaibigan, ang tanda ng bagong buhay na may dalang pag-asa ang bahaghari o ang rainbow. Malalim ang kahulugan sa aklat ng lumang tipan, mga kaibigan. Ayon sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11, ito ang sinasabi, "Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all." Diba? Napakaganda. Dito, mga kaibigan, sinasaad ang kapangyarihan at kakayanan ng Diyos sa pagkalingas sa tao. Ang kanyang kalulahatian ay di mapapantayan ni mahihigitan man ng sino man. Ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos ay malaking usapin at pag-aaral upang tunay nating makilala ang Diyos ng kasaysayan. Ang mga aklat sa Biblia ay malaking tulong sa ating pag-aaral sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sa Bagong Tipan ay nahayag ang tinatawag na tatlong persona o Trinity. Ang salitang tatlong persona o Trinidad ay hindi natala sa banal na kasulanan. Hindi na isulat dito sa banal na kasulatan. Ngunit, sa paliwanag ng tala ni Ebanghilista San Marcos, ay malinaw ang presensya ng tatlong persona. Ang Diyos na manlilikha, Diyos anak na tagapagligtas, at Diyos Espiritu Santo na mang-aaliw. Dahil nga sa lumang tipan ay may tipan ang Diyos na hindi nagugunawin ang mundo. Isinugo ng Diyos ang pangalawang persona na magliligtas sa sangkatauhan mula sa kanilang pagsalangsang mula sa kasalanan. Diba? Si Jesus ang sasakop sa buong sanglibutan
upang mapawalang sala sila na walang pagsasalang-alang sa Diyos ng katarungan, Diyos na mahabagin, Diyos ng tipan at Diyos ng pag-asa. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa panibagong araw at buhay na iyong inialay sa amin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita na ikaw o Diyos ang Diyos ng pag-asa, Diyos na mahabagin. Lord, salamat. Dahil bago pa man ninyo kami o ang mundong ito, bago pa man ninyo gugunawin, hahatulan, binibigyan niyo kami ng mga ebanghelista, mga mag-aaral, mga tagaturo upang ikaw o Diyos ay aming tanggapin bilang aming personal at tagapagligtas na Panginoon. Maraming salamat o Diyos na ang bansang Pilipinas ay may oportunidad pa na makapag-aral ng iyong mga salita, makapakinig ng iyong mga salita upang aming maunawaan o Diyos ang iyong mga salita at aming itong isinasabuhay. Lord, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, ay ibuhos mo ang pagpapala sa lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita, Panginoon. Anuman ang kanilang hinakaharap sa buhay ngayon, Panginoon, dalangin ko, Diyos, ay ipagkaloob mo sa kanila ang kasagutan ng kanilang mga problema. Kung ito man ay problema sa kagalingan o problema sa karamdaman, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, hipuin mo po ang katawan ng kaibigan ko ito upang ito, Diyos, ay magdadala sa kanila ng kagalingan at maibalik ang kanilang mga lakas na nawala. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na nangangailangan ngayon ng financial na pangangailangan dahil bibili sila ng mga gamot, may babayarin sa electricity, sa tubig. Lord, hinihiling ko, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na ibuhos mo sa bawat isang nakikinig ngayong umaga ng iyong mga salita. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng financial na pangangailangan. Panginoon, marami kaming mga natatanggap sa inyo na mga pagpapala. Lord, salamat dahil ikaw, Diyos, ang may-ari ng lahat ng ito na aming ginagalawan ngayon. Panginoong Diyos, dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, ito man ay kami po ay nagdadrive, Lord, ingatan mo po kami at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-control sa aming buhay upang ikaw, Diyos, ay makita ka sa aming buhay. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.